Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, naninirahan si Elias, isang binatang magsasaka na kilala sa kanilang lugar bilang masipag, mabait at may busilak na puso. Bata pa lamang siya'y nasanay na sa hirap ng buhay, pag-aararo, pagtatanim ng palay, at pag-aalaga ng kalabaw ang kaniyang naging kaagapay sa araw-araw. Wala na siyang mga magulang. Ang iniwan sa kanya ay isang maliit na lupain na siyang bumubuhay sa kanya. Tuwing madaling araw, siya'y nagigising sa tilaok ng manok at tunog ng hangin na dumadaloy mula sa kagubatan. Ang kanyang mga kamay ay makakapal na sa kalyo, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang pangarap ay maging sapat ang ani upang hindi na muling maranasan ng gutom at upang balang araw makapagpundar ng mas malaking bukirin. Ngunit higit pa sa lupa at ani, may kakaibang pumupukaw sa kaniyang damdamin. Isang mahiwagang kagandahan na madalas niyang maramdaman ngunit hindi makita. Sa tuwing lumalapit siya sa may masukal na bahagi ng bukirin, may malamig na simoy ng hangin na tila may dalang himig at may mabangong halimuyak ng mga bulaklak na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Isang dapit hapon, habang inihahanda niya ang kaniyang araro at kalabaw, bigla niyang napansin ang isang liwanag mula sa masukal na bahagi ng gubat. Hindi ito liwanag ng araw o ng buwan, kundi tila kumikislap na parang mga bituin na naglalakbay sa lupa. Napahinto siya at sa unang pagkakataon narinig niya ang isang tinig, malamig, mahinhin at tila musika. Elias! Napalingon siya ngunit wala siyang nakita. Muli niyang ipinagpatuloy ang pag-aararo, subalit ang kaniyang puso'y kumakabog. Kinabukasan, bumalik siya sa parehong lugar at doon, sa tabi ng mga punong kahoy, lumitaw ang isang nilalang na hindi niya may paliwanag. Isang dalagang may kutis na parang gatas, buhok na umaagos na parang gintong sinag, at mga mata na kumikislap na tila hiyas. Ang kaniyang kasuotan ay gawa sa mga dahon at bulaklak na kumikislap sa ilalim ng araw. Magandang gabi, Elias, sambit ng dalaga na may ngiti sa labi. Napatigil ang binata, halos malaglag ang hawak na araro. Sino ka? Paano mo nalaman ang aking pangalan? Ngumiti ang dalaga at lumapit ng marahan. Ako si Amihan, isang engkanto na naninirahan sa kagubatan. Matagal na kitang pinagmamasdan, Elias. Ang iyong kasipagan, ang iyong puso para sa lupa, at ang iyong kabutihang loob ay hindi lingid sa amin. Nabighani si Elias, ngunit kasabay nito'y nakaramdam ng takot. Alam niya ang mga kwento tungkol sa mga engkanto, mga nilalang na maaaring magdala ng swerte o sumpa. Ngunit hindi niya maikakaila ang kabutihan sa mga mata ng dalagang kaharap niya. Bakit ka nagpapakita sa akin? Tanong niya. Dahil nakatakda kang maging kaibigan ko, sagot ni Amihan. At marahil, higit pa ron. At sa gabing iyon, nagsimula ang kakaibang ugnayan ng isang simpleng binatang magsasaka at ng isang magandang engkanto na magbabago ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, si Elias ay nagising na may ngiti sa labi. Ang mga pangyayari kagabi ay tila panaginip lamang. Ngunit alam niyang hindi ito ilusyon. Ang ganda ni Amihan at ang kanyang tinig na tila awit ng kalangitan ay malinaw na malinaw pa sa kanyang isipan. Habang siya ay naglalakad papunta sa bukid, dama niya ang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Para bang may bagong pag-asa na dumating sa kanyang buhay. Habang siya ay nag-aararo, naramdaman niyang muli ang malamig na simoy ng hangin mula sa gubat. Ang mga ibon ay tila sabay-sabay na umaawit at ang mga punong kahoy ay yumuyuko sa ihip ng hangin. Parang buong paligid ay nagdiriwang sa muling pagkikita nila ni Amihan. Bago pa siya makalapit sa masukal na bahagi ng kagubatan, narinig niyang muli ang tinig. Elias! Agad siyang lumingon at doon nga sa ilalim ng malaking puno ng balete, muling nagpakita si Amihan.
Ngayon ay nakasuot siya ng puting bestidang yari sa hibla ng bulak at ginto. Ang kanyang muka ay kumikinang sa liwanag ng araw. "Amihan," mahinang sambit ni Elias na para bang siya'y nakalimot sa kanyang paghinga. "Bakit ka muling nagpakita?" Ngumiti lamang si Amihan at lumapit sa kanya. "Dahil gusto kitang makilala ng higit pa. Marami kang bagay na hindi mo pa alam, Elias. Ang kagubatang ito ay hindi basta-basta. May mga hiwaga, may mga nilalang, at may mga lihim na taglay." Naguluhan si Elias. "Lihim? Ano ang ibig mong sabihin?" Itinaas ni Amihan ang kanyang kamay at sa isang iglap lumitaw ang mga alitap-tap na bumuo ng mga hugis sa hangin. Mga kabayo, agila, at maliliit na diwata ang nagsayaw sa paligid nila. Namangha si Elias at hindi niya maiwasang mapalapit pa kay Amihan. Ang kagubatang ito ang tahanan ng mga engkanto. Kami ang nagbabantay sa lupa, sa mga puno, sa ilog, at sa mga bituin sa langit. Ngunit hindi lahat ng nilalang dito ay mabuti. Mayroon ding mga nilalang na nais sakupin ang iyong mundo. Mga nilalang na nagnanais na sirain ang balanse. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. "Anong ibig mong sabihin? May panganib ba?" Tumango si Amihan at ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng lungkot. "Oo, Elias. May mga nilalang na tinatawag mga madilim na engkanto. Mga nilalang na pinalayas sa aming kaharian. Ngayon, sila'y nagbabalik. At isa sa mga lugar na nais nilang sakupin ay ang iyong baryo." Natahimik si Elias. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Isa siyang simpleng magsasaka. Paano siya makakapagligtas laban sa mga nilalang na hindi niya man lang nakikita? Ngunit nginitian siya ni Amihan at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ka nag-iisa, Elias. May dahilan kung bakit ikaw ang napili kong kausapin. Ang puso mong busilak at ang lakas mong mula sa lupa, iyan ang sandatang hindi nila matatalo." Damang-dama ni Elias ang init ng palad ni Amihan sa kanyang kamay. At sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang tapang. "Kung ganoon," sagot niya, "handa akong ipagtanggol ang aking baryo. Kahit simpleng magsasaka lang ako, gagawin ko ang lahat para protektahan ang aming lupa." Ngumiti si Amihan at sa kanyang mga matay kumislap ang pag-asa. "At ako, Elias, ay mananatili sa iyong tabi. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa." At doon nagsimula ang hindi pangkaraniwang pagsasanib ng mundo ng tao at ng mundo ng engkanto. Isang ugnayang maglalantad ng higit pang lihim at pagsubok sa kanilang kapalaran. Lumipas ang ilang araw mula nang makilala ni Elias si Amihan. Ang kanilang pagkikita ay naging mas madalas. Bawat tapit hapon sa lilim ng malaking balete, nag-uusap sila. Unti-unting nagbukas si Amihan ng mga kwento tungkol sa mundo ng mga engkanto. Ang kanilang mga kaharian sa ilalim ng dagat, sa tuktok ng bundok at sa gitna ng kagubatan. Ipinakita rin niya kay Elias ang mga hiwaga ng kalikasan. Paanong isang bulaklak ay maaaring mamulaklak sa isang iglap. Paanong ang hangin ay maaaring magsilbing awit na nakapagpapagaling ng sugat. Para kay Elias, ito'y tila panaginip. Ngunit kasabay ng pagkamangha, unti-unti ring pumapasok sa kanyang puso ang pag-aalala. Sapagkat sa bawat kwento ni Amihan, palaging binabanggit ang madilim na engkanto. Mga nilalang na pinalayas sa kanilang kaharian dahil sa kasakiman. At isang gabi, ang kanyang mga kinatatakutan ay tila nagsimulang maging totoo. Madaling araw pa lamang ay ginising siya ng sigaw mula sa baryo. Tumakbo siya palabas at nakita ang kanyang mga kapitbahay na nagkakagulo. Ang isang baka mula sa kulungan ni Mang Pilo ay natagpo ang patay. Tuyot ang dugo at may mga bakas ng matutulis na kuko sa lupa. Ang mga tao'y nagtataka at ang iba ay nangangamba. May hayop na gumagala sa gabi.
Bulalas ng isa. Hindi hayop ang gumawa niyan, sabi naman ng matandang si Aling Basi. May mas masahol pa, mga nilalang na hindi galing sa mundong ito. Nanlamig si Elias sa mga narinig. Hindi niya maiwasang maalala ang babala ni Amihan. Kinagabihan, pumunta siya sa kagubatan upang kausapin ang engkanto. Doon niya natagpuan si Amihan na nakaupo sa ibabaw ng isang bato, nakatingala sa mga bituin. Amihan, tawag niya, hingalang boses. May nangyari sa baryo. Ang baka ni Mang Pilo ay patay, parang sinipsip ang dugo. May mga bakas ng mga kuko sa lupa. Ito ba'y gawa ng mga nilalang na sinasabi mo? Tumango si Amihan at ang kanyang muka ay nagdilim. Oh, Elias. Ang mga madilim na engkanto ay nagsimula ng kumilos. Pinapakain nila ang kanilang sarili sa dugo at takot ng mga tao. Ang hayop ay umpisa lamang. Darat ng panahon, ang mismong mga tao ang kanilang aatakehin. Kinilabutan si Elias. Kung ganoon, paano namin mapoprotektahan ang baryo? Lumapit si Amihan at inilagay ang kanyang palad sa dibdib ng binata. Ikaw, Elias, ang dugong dumadaloy sa iyo ay may lihim na lakas. Isa kang anak ng lupa. Ang iyong mga ninuno ay may koneksyon sa amin. Kaya't ikaw ang napili. Ngunit paano? Isa lang akong magsasaka. Mariing sagot ni Elias. Ngumiti si Amihan, bagaman bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ka man mandirigma, ngunit ang iyong tapang at kabutihang loob ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang armas. Ngunit upang makalaban ka, kailangan mong matuto. Ako ang gagabay sa iyo. Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagdilim ang paligid at mula sa kakahuyan ay lumitaw ang dalawang anino. Mataas, payat, at may mahahabang kuko na kumikislap sa dilim. Ang kanilang mga matay pula at ang kanilang mga ngiti puno ng pang-uuyam. Amihan, garalgal na tinig ng isa. Kaya pala hindi ka nagbabalik sa aming kaharian. Mayroon ka ng pinoprotektahang tao. Itinulak ni Amihan si Elias sa likuran niya. Lumayo ka, Elias! Ngunit hindi siya nakalayo. Ang mga nilalang ay mabilis na lumapit at bago pa man siya makatakbo, ramdam na niya ang matinding malamig na presensya ng kasamaan. Sa unang pagkakataon, nasaksihan ni Elias ang tunay na mukha ng mga kaaway, mga madilim na engkanto na nagbabalak sakupin ang kanilang baryo. At doon nagsimula ang kanyang unang pagsubok kung saan ang kanyang tapang ay isusubok laban sa mga nilalang na higit pa sa kanyang inaasahan. Nang lumapit ang dalawang madilim na engkanto, ramdam ni Elias ang bigat ng hangin. Parang dumilim ang paligid kahit maliwanag pa ang buwan. Ang mga ibon sa itaas ay nagsipagliparan at ang katahimikan ng kagubatan ay napalitan ng nakakakilabot na ingay ng mga kuliglig na tila nagbabadya ng kasamaan. Amihan, garalgal na muling wika ng isa sa mga nilalang. Hindi ka dapat nakikialam sa mundo ng tao. Alam mong hindi nila kaya ang aming lakas. Maring tumayo si Amihan at ang kanyang katawan ay nagliwanag, parang may ilaw na bumabalot sa kanya. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ko hahayaang sakupin ninyo ang kanilang mundo. Hanggat ako'y narito, walang sino man ang makakasakit sa kanila, lalo na kay Elias. Nagulat si Elias nang marinig iyon. Siya'y isang simpleng magsasaka lamang, ngunit bakit siya'y pinoprotektahan ng isang engkanto? Hindi na niya naitanong sapagkat bigla nang sumugod ang isa sa mga nilalang. Isang mabilis na anino ang dumapo sa harapan ni Amihan. Itinaas nito ang mahaba at matutulis na kuko at akmang sasaksakin siya. Ngunit bago pa man tumama, kumislap ang kamay ni Amihan. Isang liwanag ang bumalot sa kanyang palad at isang malakas na enerhiya ang tumulak sa nilalang palayo. Ngunit hindi doon natapos. Ang isa pang madilim na engkanto ay biglang lumitaw sa likuran ni Elias.
Ang kanyang mga pulang mata ay nakatutok sa binata at ang ngiti nito'y puno ng kasamaan. "Amihan!" sigaw ni Elias habang siya'y umatras, hawak lamang ang isang patpat na napulot mula sa lupa. Sa iglap na iyon, mabilis na kumilos si Amihan, ngunit huli na upang agapan. Ang nilalang ay halos makadapo na kay Elias nang biglang sumiklab ang kakaibang init mula sa kanyang dibdib. Nagulat si Elias. Ang patpat na hawak niya ay biglang nagningning at ang simpleng kahoy ay nagmistulang sandata na kumikislap sa liwanag. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, itinulak niya ito papalapit sa nilalang at isang malakas na liwanag ang kumawala. "Ah!" sigaw ng madilim na engkanto habang napaatras, parang tinamaan ng kidlat. Napatigil si Elias, nanlalaki ang mata. Anong nangyari?" Ngumiti si Amihan, kahit pawisan at hingal. "Iyan ang sinasabi ko, Elias. Ang dugo ng iyong mga ninuno ay may taglay na kapangyarihan. Ang lupa, ang hangin, at ang lakas ng kalikasan ay nasa iyo. Isa kang anak ng lupa, ngunit hindi pa tapos ang laban." Muling sumugod ang dalawang madilim na engkanto, mas galit at mas mabagsik kaysa kanina. Nagdilim ang kanilang paligid at mula sa kanilang katawan ay lumabas ang itim na usok na tila laso na kumakalat sa hangin. "Handa ka na ba, Elias?" tanong ni Amihan habang nakahanda ang kanyang mga palad na kumislap muli. "Hindi ko alam," sagot ni Elias. Nanginginig man ang tuhod ngunit mahigpit na hawak ang kanyang sandata. "Pero susubukan ko." At doon, nagsimula ang unang sabayang laban ng isang simpleng magsasaka at ng isang magandang engkanto laban sa mga madilim na engkanto. Isang laban na magbibigay daan upang tuluyang maipakita ang lakas na matagal nang natutulog sa dugo ni Elias. Humahaginit ang hangin sa kagubatan habang magkalaban sina Elias at Amihan laban sa dalawang madilim na engkanto. Ang liwanag mula sa palad ni Amihan ay nagsisilbing tanglaw sa gitna ng dilim, ngunit ang kasamaan mula sa mga nilalang ay lalong lumalakas. Ang kanilang mga matay kumikislap na parang nagbabagang baga at bawat kilos nila ay parang may dalang bagyong hindi nakikita. Sumugod muli ang isa sa mga nilalang, mabilis na parang kidlat. Tumalon ito mula sa isang puno at akmang babagsak kay Elias. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit, gumalaw ang kanyang mga paa na parang kusang tinutulak ng lupa. Para bang ang mismong lupa ay kumakapit sa kanyang katawan at kumagabay sa kanyang galaw. Itinaas ni Elias ang hawak niyang patpat na nagliliwanag. At sa iglap na iyon, tila lumago ang mga ugat mula sa lupa at bumulot sa engkanto. Nagpumiglas ito, ngunit ang mga ugat ay mahigpit na parang bakal. "Anong ginagawa ko?" gulat na sambit ni Elias. Ngumiti si Amihan kahit na nakikipaglaban sa isa pang nilalang. "Iyan ang kapangyarihan ng dugo ng iyong angkan. Ang lupa ay nakikinig sa iyong utos." Habang kinokontrol ni Elias ang mga ugat, lumapit ang isa pang madilim na engkanto kay Amihan. Mabilis na sumugod na parang anino. Tumalon ito at ibinaon ang matulis na kuko sa kanya, ngunit bago pa ito makadapo, bumalot ang liwanag mula sa katawan ni Amihan at itinapon ang nilalang sa ere. "Hindi ninyo kami matatalo!" maring wika ng engkanto habang inihanda ang isa pang bugso ng enerhiya. Ngunit habang lumalaban sila, unti-unting bumibigat ang katawan ni Elias. Ang kanyang lakas ay tila hinihigop ng mga nilalang. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang patpat na hawak niya ay nagsisimulang mawalan ng liwanag. "Amihan!" sigaw niya, "nawawala ang lakas ko." "Huwag kang bibitiw, Elias," sagot ng engkanto. "Ang kapangyarihan ay hindi lamang galing sa dugo o lupa, galing ito sa iyong puso. Tandaan mo kung para kanino ka lumalaban." Napapikit si Elias at inalala ang kanyang baryo. Ang mga taong umaasa sa kanilang mga bukid, ang mga batang masayang naglalaro,
ang matatandang nagsasalaysay ng kwento sa gabi. At higit sa lahat, inalala niya ang kanyang mga magulang na nagtiwala sa kanya na ipagpatuloy ang kanilang lupain. Para sa kanila, para sa lahat ng mahal ko, bulong niya. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa kanyang dibdib at ang patpat na hawak niya ay naging isang sibat na yari sa kahoy at liwanag. Ang mga ugat sa lupa ay muling gumalaw, mas malakas kaysa kanina at bumulot sa dalawang madilim na engkanto. Hindi maaari, sigaw ng isa sa mga nilalang habang pilit na kumakawala. Ngunit mabilis na tumakbo si Elias. Hawak ang kanyang sibat at buong lakas niyang itinusok ito sa lupa. Sa iglap na iyon, isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa ilalim ng lupa. Ang dalawang madilim na engkanto ay napaatras, napasigaw sa sakit, at ang kanilang mga anyo ay nagmistulang abo na tinangay ng hangin. Naiwan si Elias na hingal, nanginginig ang tuhod, ngunit buhay. Lumapit si Amihan at hinawakan ang kanyang balikat. Magaling, Elias, yan ang unang hakbang. Ngunit tandaan mo, mas malalakas pa ang darating. Ang dalawang iyon ay mga alagad lamang. Nasa paligid ang kanilang pinuno at hindi siya magpapatawad. Nanlamig si Elias sa narinig. Kung ang mga nilalang na iyon ay halos ikamatay na niya, paano pa kaya ang pinuno? Ngunit nang tignan niya si Amihan, nakita niya ang tapang at tiwala sa mga mata nito. At sa kabila ng kanyang takot, may apoy na nagsimula sa kanyang puso. Apoy ng tapang na hindi niya alam na taglay niya. Pagkaraan ng laban, bumalik si Elias at Amihan sa ilalim ng malaking puno ng balete. Ang paligid ay muling bumalik sa katahimikan, ngunit ramdam ni Elias na hindi pa tapos ang lahat. Habang siya'y nakaupo sa isang bato, hingal at pawis na pawis, naramdaman niya ang bigat ng kanyang katawan. Para bang ang buong lakas niya ay naubos sa labang iyon. Tahimik siyang tiningnan ni Amihan at saka nagsalita. Elias, magaling ang ipinakita mo. Ngunit ang iyong lakas ay wala pa sa kalahati ng tunay mong kakayahan. Kung hindi ka matututo at mahahasa, hindi mo kakayanin ang pinuno ng mga madilim na engkanto. Napatingin si Elias sa kanya, may halong kaba at pag-aalinlangan. Paano ako matututo? Hindi ako sanay lumaban. Wala akong alam sa pakikipagdigma. Ang alam ko lang ay ang magbungkal ng lupa, mag-araro at magtanim. Ngumiti si Amihan. At doon magsisimula ang lahat. Ang kalikasan ang iyong sandata at ang lupa ang iyong kakampi. Ang pagiging magsasaka mo ang magbibigay sa iyo ng lakas. Kinabukasan, dinala siya ni Amihan sa isang tagong bahagi ng kagubatan. Doon, may isang malinaw na batis at mga puno na tila nagliliwanag sa liwanag ng araw. Ang lugar na iyon ay sagrado, ayon kay Amihan. Isang tahanan ng mga engkanto bago pa man dumating ang kasamaan. Dito ka magsasanay, sabi ni Amihan. Una, itinuro niya kay Elias kung paano pakikinggan ang tinig ng kalikasan. Isara mo ang iyong mga mata, wika niya. Huwag kang matakot sa katahimikan. Pakinggan mo ang hangin, ang daloy ng tubig, at ang tibok ng lupa. Sumunod si Elias. Sa una, wala siyang nararamdaman, ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang narinig ang mga tunog na hindi niya dating napapansin. Ang marahang paghinga ng mga puno, ang mahinang pag-usal ng lupa, at ang awit ng hangin na dumadaloy sa kanyang katawan. Nararamdaman ko, bulong ni Elias. Parang may buhay sila, parang nakikipag-usap sila. Tumango si Amihan. Iyan ang unang hakbang. Ang kalikasan ay hindi lamang bagay na ginagamit. Isa itong kaibigan na dapat mong pakinggan at galangin. Kapag natutunan mong makinig, matututo ka ring mag-utos.
Sa sumunod na mga araw, itinuro ni Amihan kay Elias ang paggamit ng kanyang bagong natutunang lakas. Sa lupa, natutunan niyang tawagin ang mga ugat at damo upang bumalot at pumigil sa kanyang mga kalaban. Sa hangin, natutunan niyang gamitin ang hininga upang mapabilis ang kanyang galaw, para bang dinadala siya ng hangin sa kanyang mga hakbang. Sa tubig pinakiramdaman niya ang batis at natutunan kung paano gamitin ang daloy nito upang magpagaling ng sugat at pagod. Hindi naging madali ang lahat. Madalas siyang bumagsak, madalas siyang mawalan ng lakas, at minsan ay gusto na niyang sumuko. Ngunit bawat pagod at sugat ay pinapagaan ng mga salita ni Amihan. Hindi ka nag-iisa, Elias. Ang lahat ng ito ay para sa iyong baryo, para sa mga taong umaasa sa iyo, at para sa akin. Napatingin si Elias kay Amihan, at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lamang ang isang engkanto, kundi isang nilalang na handang ibigay ang lahat upang siya'y magtagumpay. Isang gabi, matapos ang ilang linggong pagsasanay, dinala siya ni Amihan sa gilid ng kagubatan. Doon, may 3 anino na nakatayo. Hindi mga tao, kundi mga nilalang na yari sa usok at dilim. Elias, wika ni Amihan, oras na para sa iyong unang pagsubok. Hindi ako makikialam. Ikaw lang ang lalaban. Nanlaki ang mata ni Elias. Ako lang? Tumango si Amihan. Kung nais mong maging handa, kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Kaya mo ito. Humugot ng malalim na hininga si Elias. Mahigpit na hawak ang sibat na yari sa kahoy at liwanag. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, dama niya ang tibok ng lupa sa kanyang mga paa. At sa paglapit ng mga aninong nilalang, alam niyang wala na siyang atrasan. Humihinga ng malalim si Elias habang nakatayo sa gitna ng malawak na liwanag ng buwan. Ang paligid ay tahimik, ngunit ramdam niya ang bigat ng 3 aninong nakapaligid sa kanya. Ang kanilang mga katawan ay yari sa usok at dilim. Walang tiyak na hugis, ngunit malinaw ang kanilang mga mata, pulang-pula at nagliliyab sa galit. Sa di kalayuan, nakamasid si Amihan. Hindi siya kikilos gaya ng kanyang pangako. Ang pagsubok na ito ay kay Elias lamang. Mabilis na sumugod ang unang nilalang. Ang anyo nito ay nagmistulang mabangis na aso, ngunit mas malaki at mas mabagsik. Ang mga kuko nito ay kumikislap, at ang ngipin ay tila mga punyal na handang bumutas ng laman. Agad na umatras si Elias, halos matisod sa kanyang sarili, ngunit naramdaman niya ang tibok ng lupa sa kanyang mga paa. Naalala niya ang itinuro ni Amihan. Makinig sa lupa at gagabayan ka nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at mula roon ay biglang sumulpot ang mga ugat na yumakap sa mabangis na anino. Kumawala ito at sumugod muli, ngunit mabilis na umikot si Elias at hinampas ito ng kanyang sibat na nagliliwanag. Tumama ito sa dibdib ng nilalang at sa isang iglap ay nagmistula itong usok na tinangay ng hangin. Isa, bulong ni Elias, bagamat nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Mula sa kanyang likuran, tumindig ang pangalawang anino. Ito na may hugis tao, ngunit ang mga braso ay mahahaba at ang mga kamay ay parang mga patalim. Ang bawat galaw nito ay parang sayaw sa dilim, mabilis, mapanganib, at walang awa. Sumugod ito kay Elias, at kahit mabilis ang kanyang mga paa, halos tamaan pa rin siya sa leeg. Sa huling sandali, naalala niya ang tungkol sa hangin. Ang hangin ay kakampi mo, gamitin mo ito. Huminga siya ng malalim at sa bawat hakbang niya, para bang dinadala siya ng ihip ng hangin. Lumundag siya pataas, umiwas sa atake ng nilalang, at saka buong lakas na ibinao ng kanyang sibat mula sa ere. Tumama ito sa anino, at sa isang putok ng liwanag ay naglaho ang nilalang. Napaupo si Elias, hingal na hingal. Dalawa na,
Ngunit ang ikatlo, ito ang pinakamatindi. Hindi ito nagpakita ng hugis agad. Sa halip, ito'y nanatiling usok at dumaloy sa paligid, parang usisang nakapaligid kay Elias. Sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang lamig at bigat, parang hinihigop ang kanyang lakas, at ang kanyang paningin ay lumalabo. Amihan, pulong niya, ngunit alam niyang hindi siya tutulungan nito. Ito'y kanya lamang. Isipin mo ang tubig, biglang pumasok sa kanyang isipan para bang boses iyon ng mismong kalikasan. Ang tubig ay dumadaloy, humuhugas, at lumilinis. Iyan ang gamitin mo. Kahit mangiyak-ngiyak sa pagod, itinaas ni Elias ang kanyang sibat at itinuro sa lupa kung saan dumadaloy ang maliit na batis malapit sa kanilang lugar ng pagsasanay. Biglang kumislap ang sibat at ang tubig mula sa batis ay umangat, bumalot sa paligid at nilamon ng usok. Nagpumiglas ang ikatlong anino, ngunit habang tinatamaan ng tubig, unti-unti itong natutunaw hanggang sa wala nang natira kundi mga patak na kumikislap at nawala sa hangin. Bumagsak si Elias sa lupa, hingal at pawis na pawis, halos mawalan ng malay. Lumapit agad si Amihan, inalalayan siya at marahang hinaplos ang kanyang muka. "Magaling, Elias," wika niya, may ngiting puno ng pagmamalaki. "Iyon ang iyong unang totoong pagsubok at nagtagumpay ka. Ngunit huwag mong kalilimutan, ito'y simula pa lamang. Ang mga nilalang na ito ay anino lamang ng mas malalakas na kalaban na darating." Pinikit ni Elias ang kanyang mga mata, pilit na kumukuha ng lakas mula sa kanyang paghinga. Kung anino lang sila, paano pa kaya ang totoo? Hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay, mahigpit at puno ng tiwala. "Kaya mo, Elias. Hindi ka nag-iisa." At sa kanyang mga salita, naramdaman ni Elias na kahit siya'y isang simpleng magsasaka lamang, may apoy na nagsisimulang lumaki sa kanyang puso. Apoy na hindi basta-basta mapapatay ng kahit anong dilim. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay ni Elias kay Amihan sa loob ng kagubatan, unti-unting nagiging mas malakas ang binata. Ngunit sa kabila ng kanyang pagunlad, hindi niya alam na sa mismong baryo ay nagsisimula nang lumaganap ang mas matinding takot. Isang gabi, sa baryo ni Elias, may narinig na mga iyak mula sa bahay ni Mang Pilo. Ang mga kapitbahay ay nagsipaglabasan at doon natagpuan nila si Mang Pilo na nakahandusay sa sahig, walang malay at ang katawan ay puno ng mga sugat na parang kalmot ng mabangis na hayop. Ang kanyang anak na si Lira ay nagwawala sa iyak. "Mga engkanto, mga nilalang na galing sa dilim," sigaw ni Aling Basi. "Sabi ko na nga ba, hindi hayop ang pumapatay sa mga alaga natin. Sila'y nagbabalik para sa atin mismo." Nagkatinginan ang mga tao at ang takot ay mabilis na kumalat. Ang ilan ay nagtakip ng bintana, ang iba ay nagdasal, at ang ilan na may nagsimulang maghanda ng mga tabak at sibat. Bagaman alam nilang walang silbi ang mga iyon laban sa mga nilalang na hindi nila nakikita. Kinabukasan, nakarating kay Elias ang nangyari. Humahangos na pumunta sa kanya si Lira, ang anak ni Mang Pilo, habang siya'y nagbubungkal ng lupa. Ang kanyang muka'y puno ng luha at ang tinig ay garalgal. "Elias, Elias, si tatay. Muntik nang mamatay kagabi. May mga anino, may mga mata, mga halimaw, wala kaming nagawa." Nanlamig si Elias sa narinig. Agad niyang inisip ang mga nilalang na tinalo niya sa kagubatan at alam niyang hindi iyon katang-isip lamang. Ang mga madilim na engkanto ay nagsisimula ng umatake, hindi lang sa hayop, kundi pati sa mga tao. "Lira, huwag kang mag-alala," wika ni Elias habang mahigpit ang kapit sa balikat ng dalaga. "Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang baryo. Hindi na nila tayo masasaktan." Ngunit sa loob niya, may kaba. Alam niyang hindi pa siya handa. Kinagabihan, muling nagtagpo sila ni Amihan sa ilalim ng balete. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga mata ay puno ng lungkot.
Amihan, wika ni Elias. Nagsimula na sila. Ang baryo ko'y pinapasok na nila. Isa sa mga kababaryo ko'y halos patayin nila kagabi. Ano ang dapat kong gawin? Tahimik na tumingin si Amihan sa kanya. Elias, ito'y senyales na hindi na magtatagal at lilitaw ang kanilang pinuno. Ang mga atake ay simula lamang, isang pagsubok ng kanilang lakas. Kung hindi natin sila mapipigilan, lulubog sa dilim ang iyong baryo. Kung ganoon, maring sagot ni Elias, lalaban ako, kahit hindi pa ako handa. Ngumiti si Amihan, bagaman bakas ang pag-aalala. Iyan ang tapang na hinahanap ko sa iyo. Ngunit tandaan mo, Elias, hindi lamang lakas ang kailangan mo. Kailangan mong pagkatiwalaan ang lupa, ang hangin at ang tubig. Huwag mong kalilimutan, hindi ka nag-iisa. Habang nag-uusap sila, biglang lumamig ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat at mula sa kakahuyan ay lumabas ang isang malaking anino. Hindi ito tulad ng mga nakalaban ni Elias noon. Mas mataas ito, mas malaki, at ang katawan ay tila gawa sa usok at apoy. Elias, karalgal na tinig nito na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ikaw pala ang bagong tinig ng lupa. Huwag mong ipangahas na hadlangan kami. Kapag nagpatuloy ka, ikaw at ang iyong baryo'y malulunod sa aming dilim. Naramdaman ni Elias ang panginginig ng kanyang katawan, ngunit kasabay nito ay ang pagusbong ng tapang. Humawak siya sa kanyang sibat at tumayo ng tuwid. Hindi ako uurong. Kung kailangan kong mamatay para sa aking baryo, gagawin ko. Tumawa ang nilalang, isang tawang nakakatindig balahibo. Maganda ka, anak ng lupa. Ang aming pinuno ay darating na. At sa isang iglap, naglaho ito sa hangin, iniwan si Elias at Amihan na tahimik at nanginginig sa takot at kaba. Mabigat ang simoy ng hangin nang sumapit ang gabi. Sa baryo, ang bawat tahanan ay nagsara ng bintana at pintuan, habang ang mga batay yakap-yakap ng kanilang mga magulang. Ang mga aso ay tahol ng tahol, at ang mga manok ay tila nalilito, tila alam nila ang banta na paparating. Si Elias ay nakatayo sa gitna ng baryo, hawak ang kanyang sibat na yari sa kahoy at liwanag. Sa kanyang tabi ay si Lira, pati na ang ilang mga kalalakihan na armado lamang ng sibat at gulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ngunit kasabay nito ay ngiti ng pag-asa, sapagkat alam nilang si Elias lamang ang kanilang tanging depensa. Elias, sabi ni Mang Pilo, na ngayon ay mahina pa rin dahil sa sugat. Kung hindi mo kami ililigtas, mawawala ang ating baryo. Nasa iyo ang aming tiwala. Huminga ng malalim si Elias at tumango. Wala kayong dapat ipangamba. Hindi ko kayo pababayaan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Kasunod nito, isang makapal na usok ang bumalot sa baryo. Ang buwan ay natakpan at ang buong paligid ay nilamon ng dilim. Mula sa usok ay nagsimulang lumitaw ang mga anino, mga madilim na engkanto, higit sa bilang na nakita ni Elias noon. Ang kanilang mga mata ay kumikislap at ang kanilang mga tinig ay parang alulong na pumapasok sa kaluluwa ng mga tao. Elias, bulong ng isa sa kanila. Ibibigay mo ba ang iyong baryo o sila'y aming lalamunin isa-isa? Mariing hinigpitan ni Elias ang hawak sa kanyang sibat. Kung gusto ninyong makuha ang baryo, kailangan muna ninyong dumaan sa akin. Sa unang bugso, sumugod ang tatlong nilalang. Ang kanilang bilis ay parang kidlat at ang kanilang mga kamay ay tila may apoy na itim. Ngunit bago pa sila makadapo, itinulos ni Elias ang kanyang sibat sa lupa. Mula sa ilalim, sumulpot ang malalaking ugat ng puno na agad bumalot sa mga engkanto. Napigilan sila kahit saglit, ngunit mabilis silang nakawala at muling sumugod. Mga lalaki, sigaw ni Elias, protektahan ang inyong pamilya, huwag kayong aalis sa inyong mga tahanan. Lumaban ang mga kalalakihan ng baryo gamit ang kanilang sibat at gulok, ngunit tila walang epekto sa mga nilalang. Ang kanilang mga sandata ay dumadaan lamang sa usok.
Nakaramdam ng panghihina ang ilan at ang mga bata ay nagsisigaw sa takot. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Amihan. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag at sa isang kumpas ng kanyang kamay ay bumagsak ang liwanag mula sa langit na tumama sa dalawang engkanto na agad naglaho. "Elias, hindi mo sila kayang mag-isa!" sigaw ni Amihan. Ngunit sa halip na mawalan ng loob, naramdaman ni Elias ang apoy sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay kumislap at ang sibat na hawak niya ay nagmistulang mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang katawan ay tila binalutan ng enerhiya mula sa lupa, hangin at tubig. "Hindi ako magpapatalo," sigaw niya at muling sumugod sa mga nilalang. Isang hampas ng kanyang sibat ay nagpatalsik sa isa. Sa bawat hakbang niya, ang lupa'y gumagalaw kasabay niya. Sa bawat indayog ng kanyang sibat, ang hangin ay sumasabay, lumilikha ng bugso ng liwanag na pumipinsala sa mga engkanto. Muling nagpakita ang malaking anino na nakita nila sa kagubatan. Ang kanyang tinig ay nag-echo sa buong baryo. "Malapit nang dumating ang aming pinuno. Hindi ka pa handa, anak ng lupa." Ngunit buong tapang na tumindig si Elias, duguan at pawisan, habang ang mga tao'y nagtatago sa kanilang mga tahanan at si Amihan ay nakabantay sa kanyang tabi. "Handa man ako o hindi," mariin niya sagot. "Lalaban ako hanggang huli, hindi ninyo makukuha ang baryo namin." Muling sumugod ang mga nilalang, ngunit ngayong gabi, pinatunayan ni Elias ang kanyang tapang. Isa-isa, sa tulong ni Amihan at ng kalikasan, napalayas niya ang mga engkanto. Pagdating ng madaling araw, naglaho ang makapal na usok at ang baryo ay muling nakakita ng liwanag ng araw. Ngunit bago tuluyang mawala, nag-iwan ng babala ang malaking anino. "Ito'y simula lamang. Kapag dumating na ang aming pinuno, wala kayong laban." Tahimik ang baryo, ngunit ang puso ng bawat isa'y muling nagkaroon ng pag-asa. Nakita nila sa mga mata ni Elias na siya ang kanilang magiging sandigan. Muling bumangon ang baryo sa kabila ng takot na iniwan ng nagdaang gabi. Ang mga tao'y muling nagsimula ng kanilang gawain, subalit bakas sa kanilang mga mukha ang kaba. Ang bawat anino ay nagmumukhang banta, at ang bawat bulong ng hangin ay parang paalala ng kasamaan na naghihintay sa dilim. Si Elias, bagaman sugatan at pagod, ay patuloy na nagbantay. Alam niyang hindi matatapos ang lahat sa maliit na laban. Totoo ang sinabi ng anino, darating ang kanilang pinuno. At sa kanyang puso, naroon ang bigat ng responsibilidad. Siya lamang ang nakatayo sa pagitan ng kanyang baryo at ng dilim. Isang gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng ulap, dumating ang hindi pangkaraniwang hangin. Malakas, malamig, at may dalang mabigat na enerhiya. Ang mga puno ay yumuko, ang mga aso ay umatungal, at ang mga tao'y nagsiksikan sa loob ng kanilang mga tahanan. Mula sa kagubatan, may isang liwanag na itim ang bumalot sa paligid, at sa gitna ng dilim, isang figura ang lumitaw. Matangkad, nakabalot sa itim na balabal, at ang muka'y kalahating anino, kalahating apoy. Ang kanyang mga matay pula, at ang kanyang tinig ay malalim na umalingaw-ngaw sa buong baryo. "Ako si Haran, pinuno ng mga madilim na engkanto. Matagal na kaming itinaboy mula sa mundong ito. Ngunit ngayon ay babawiin na namin ang aming trono. At kayo, mga tao, ang magiging unang alay sa aming pagbabalik." Nanginginig ang mga tao. Ang ilan ay nagdasal, ang iba na may sumigaw ng tulong. Ngunit si Elias ay tumindig, hawak ang kanyang sibat at hinarap ang pinuno. "Haran!" sigaw niya. "Kung gusto mong sakupin ang baryo, kailangan mo munang dumaan sa akin." Tumawa ang pinuno, isang tawang nakakatindig balahibo. "Isang magsasaka laban sa akin? Isa kang hangal. Pero sige, ipapakita ko sa iyo ang kawalan ng silbi ng iyong lakas."
Agad na sumugod si Haran. Ang kanyang mga kamay ay naglabas ng itim na apoy na parang sumusunog sa mismong hangin. Muntik nang tamaan si Elias, ngunit mabilis siyang nakaiwas at itinusok ang kanyang sibat. Nagliwanag ito at isang malakas na enerhiya ang sumabog. Ngunit hindi natinag si Haran. Sa halip, tinawanan niya si Elias. Iyan ba ang lahat ng iyong kaya? Ako ang hari ng dilim. Walang sino mang makakatalo sa akin. Si Amihan ay mabilis na lumapit at tinulungan si Elias. Naglabas siya ng liwanag mula sa kanyang katawan na tumama kay Haran. Ngunit isang galaw lamang ng pinuno ay itinapon siya palayo na halos bumagsak sa lupa. Amihan! Sigaw ni Elias habang mabilis na tumakbo sa kanyang tabi. Ngunit tumayo si Amihan, duguan ngunit matatag. Elias, hindi ako ang target niya. Ikaw. Naalala ni Elias ang lahat ng kanyang pagsasanay, ang lupa, hangin at tubig. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang mga tao sa kanyang baryo, ang mga bata, ang matatanda, ang kanilang mga pangarap. Naalala niya ang kanyang mga magulang at ang kanilang pangarap na ipagpatuloy niya ang kanilang lupain. Hindi ako tatalo dahil hindi ako lumalaban para sa sarili ko. Lumalaban ako para sa lahat. Tumindig siya at ang kanyang katawan ay nagliwanag. Ang sibat sa kanyang kamay ay naging mas maliwanag kaysa dati at mula sa lupa ay sumulpot ang malalaking ugat at bato. Ang hangin ay umikot sa kanyang katawan at ang tubig mula sa batis ay umangat at bumalot sa kanyang sibat. Muling sumugod si Haran, ngunit sinalubong siya ni Elias ng isang hampas na may lakas ng 3 elemento. Tumama ito kay Haran at sa unang pagkakataon, napaatras ang pinuno. Ano ito? Galit na sigaw ni Haran. Ito ang lakas ng lupa, ng hangin, ng tubig at ng puso ng tao. Sigaw ni Elias. Nagpatuloy ang kanilang laban. Ilang beses tinamaan si Elias, sugatan at halos mawalan ng malay. Ngunit sa bawat pagbagsak niya, bumabangon siya muli. At sa huling bugso, ibinaon niya ang kanyang sibat sa lupa at mula roon ay sumiklab ang liwanag na bumalot sa buong baryo. Si Haran ay napasigaw at ang kanyang katawan ay nagmistulang usok. Bago siya tuluyang maglaho, nag-iwan siya ng babala. Huwag mong akalaing tapos na ito, anak ng lupa. Babalik ako, mas malakas, mas mabagsik. At sa huling sandali, naglaho ang pinuno sa gitna ng dilim. Tahimik ang baryo. Unti-unting lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan at lahat ay nagtungo kay Elias. Ang kanilang mga matay puno ng pasasalamat at pag-asa. Elias, wika ni Mang Pilo, ikaw ang aming tagapagtanggol. Kung hindi dahil sa iyo, wala na kami ngayon. Ngumiti si Elias, bagaman sugatan at pagod. Hindi ako mag-isa. Nariyan si Amihan at ang mismong kalikasan ang tumulong sa akin. Ang laban na ito'y hindi ko lang laban, ito'y laban nating lahat. Lumapit si Amihan at marahang hinawakan ang kamay ni Elias. Nagtagumpay ka, Elias, ngunit tandaan mo, hindi pa tapos ang lahat. Balang araw, babalik si Haran. At sa araw na iyon, kailangang mas handa tayo. At habang sumisikat ang araw sa baryo, nagbigay ito ng liwanag ng panibagong pag-asa. Isang tanda na sa kabila ng dilim, ang tapang at kabutihan ng isang magsasaka at ng isang engkanto ay sapat upang magsilbing ilaw para sa lahat. Wakas.